Malacanang tiniyak ang puspos ang pagkilos ng makaukulang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mga OFW sa Middle East. Aris number 14, Let nagsisuplis kami, Miss Let. Lakay, sama-samang kumikilos ngayon ang Migrant Workers Office o gayon din ang mga embahada ng Pilipinas para masigurong ligtas ang mga Pilipino sa gitnang silangan. Yan ang tiniyak ng Malacanang sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ayon sa palasyo, ginagawa ng pamahalaan ang lahat para maipaabot ang agarang suporta para sa ating mga kababayan na naiipit. Una ng pinayuhan ng mga OFW na manatiling nakaalerto at sumunod sa mga abiso ng embahada at lokal na otoridad kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon sa seguridad sa rehiyon. Nakapost na din sa social media pages ng Presidential Communications Office ang hotline numbers ng OWA at embahada ng bansa sa Israel, Jordan, Kuwait, Bahrain at UAE. Nakay? Ayan, siguro. Well, maganda yung pag-check ng Malacanang ng Pangulong Marcos. Pero mukhang helpless tayo dito, Miss Let, dahil kahit maghanda tayo, well, mainam na rin maghanda. Pero yung ating mga OFWs mukhang hindi pa makababalik ng Pilipinas sa ngayon, Miss Let. Dahil nga sa sarado ang airspace nila. Oo, Lakay. Ang kagandahan, mayroong contingency measures na inihahanda ang pamahalaan. So, pero sa ngayon, ayan, puro koordinasyon yung ginagawa, Lakay. Ayan, siguro magawa na natin sabi nga ni Santo Papa Leo XIV, ha? Ayan, manalangin tayo para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. At sana'y matapos totoo, Lakay. Ang daming OFW, Lakay. Ang daming Pilipino talaga sa Middle East. Nababahala yung ating mga kababayan, ha? Ayan, at least okay yung mga, may mga tirahan doon. Paano yung mga na-stranded, ha? Ayan, Diyos ko. Buti kung naasikaw sila ng mga airline companies na kanilang, sinakyan. Ayan. Paano yung hotel accommodation kaya nila ngayon? At ang tanong, hanggang kailan sila sa Dubai, sa Middle East? Ayan, kailan sila makababalik? Oo, dahil walang katiyakan kung kailan ba huhupa yung tensyon. Ayan, at malamangan natin mamaya sa mga airlines, malo sa Pala, sa Cebu Pacific. Ayan, paano ba ang kalagayan ng mga kababayan natin mga stranded ngayon sa Dubai? Yung mga pasahero, ang dami-dami. Maging sa Israel, ayan, yung mga pilgrims, ha? Ayan, kumusta ang schedule? Ang schedule ng Presidente ngayong Lunes, Miss Let? Walang ibinigay na schedule pa, Lakay, para ngayong araw, pero malamang ay abala rin ang Pangulo, Lakay, sa pag-monitor na dito sa sitwasyon. Kita mo naman hanggang kagabi ay nagbibigay ng update ang Presidente. Siguro walang tulog sa kamomonitor kasi hanggang kanina madaling araw dito sa Pilipinas. Panay pa ang palipad yata ng missile ng Iran doon sa Israel. Oo, Lakay. Yung ilang kababayan nga natin na nasa Middle East, ang kwento nila, hihinto lang saglit, at ayan na naman sunod-sunod. Ganun yung nangyayari. Ayan, bagamat may Iron Dome na tinatawag ang Israel, na-intercept yung mga missile from Iran, pero hindi lahat na-intercept ha? At saka yung debris. At saka yung debris, Lakay, di ba? Yun din yung sanhi nung naikinamatay nung isa nating kababayan sa Israel. Si Mary Jane De Vera. Ayan, So, Malacanang lang ang Presidente, walang out-of-town trip ngayon. Oo, so far, Lakay, sa palasyo lang siya ngayon. Ayan, o nga pala, hindi ba maglalabas ang Malacanang ng medical bulletin ng Presidente? Kasi may cancer, may colon cancer daw, sabi ni former Malacanang spokesperson, Secretary Harry Roque. Fake news daw yan, Lakay. Fake news. Ayan. Hindi fake news. Inamin naman ng Presidente na mayroon siyang diverticulitis. Ayan. Oo, sinabi niya naman na nagka-problema. Pero hindi colon cancer. Ayan. At walang bag na baon-baon sa sabi niya. Anong tawag doon? Yung bag na yon? Colostomy ba yan? Colostomy bag. Ayan. Anyway, sige. Pero medyo puwapayat ang Presidente, ha? Ayan. Kailangan magpataba ng konti. Ayan.
Puro Hindi sabaw. pa bumabalik yung dati niyang katawan. Baka diet pa siya. Puro sabaw pa rin ba ang kinakain? Baka pwede na. Ay, di naman na siguro lakay. Matagal ganun. na siyang pinayagang mag-solid food ng mga doktor. Baka pwede rin siyang kumain ng pinakbot. Ayan, dinengdeng. Ayan, empanada tsaka bagnat. Okay nga, Rod. May dinengdeng lakay ay pasok sa diet ng presidente. Ay, Kasi oo. gulay-gulay. Ayan. Pinakbot na okay, saluyot, apo. Ayan, kailangan mo ng saluyot para maganda tiko. Bowel movement. Okay nga, Rod, Miss Let. Maraming salamat. Good morning. Good morning, balik sa'yo lakay.